Ito na mga lods, na-open natin at ito yung nakita natin, yung voltage arm nakasagad sa ayan, nakasagad sa kanyang switch so dito sa pinaka high voltage. So naka high voltage siya pero yung output low voltage. Mga lods, at good day at magandang araw at buenos dias, maayong adlaw. So ayan, at meron akong i-share sa inyo. So meron tayo ditong AVR na samo ng brand, SBC 5000. So sa aircon daw to ginagamit nila, sir. So ang problem ng kanyang AVR or kanyang hinanaing sa atin ay low voltage ang kanyang AVR. So tetest natin. So sinubukan niya na daw i-adjust yung trimmer nito sa loob. So nakita niya sa video natin. So ginaya niya, so walang nangyari. So yun natin, quick start natin. So ayun, hindi umabot ng yung ating voltage meter So test natin ang kanyang output sa ating digital tester. So yung ating output ay hanggang 194 lang. So hindi na daw makapagpaandar ng aircon or matagal lumamig or mabagal magpalamig. So ayan, 96 volt naman yung kanyang 110. So ito yung concern niya. Kahapon pa to dinala. So ngayon ko lang na open kasi sobrang busy talaga, daming So ito hindi ko pa rin nagawa yung marami pa tayong nakapilang kasi nga pa isa-isa. At inuuna ko muna yung mga lalo na yung may kunyari ganyan na may nakauna pa dyan. So tinapos ko lang kasi yung may in-order ko na parts ay bago lang din dumating So yung mixer, meron pa tayo ibang mixer na hindi-repair powered din. So recondition din. So ito, open natin, tingnan natin kung ano yung sitwasyon sa loob. So yun, bago natin simulan itong mga lods, baka hindi ka ba nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe na po at pakita notification bell at ilagay sa all para laging updated. So continue lang tayo. Ito na mga lods, na-open natin at ito yung nakita natin, yung voltage arm nakasagad sa ayan, nakasagad sa kanyang switch so dito sa pinaka high voltage. So naka high voltage siya pero yung output low voltage. So ayan. So ito. So try natin to ikutin. So ito na yung mga test natin ulit. So on natin. So ayan, pumupunta talaga siya doon. So masagad talaga siya. So inikot na daw niya to, pati trimmer in-adjust na, masyado na daw mababa yung trimmer. So tignan natin at tanggalin ko muna itong front panel, pause ko lang yung video natin. So ito, natanggal na natin yung board. So ito, subukan natin on ulit at try natin galawin yung yung trimmer So yun, nakasagad yung natin, voltage arm. So quick start natin. Yun. So try natin. So ayun, may na siya. Yun. So try natin galawin kung gagalaw din yung voltage arm, yung ating trimmer. Tingnan natin. So ayan, walang nangyari. Walang ganap yung ating trimmer. Ayaw mag-adjust. So wali. So ayan pinatek. Wala pa rin galaw yung ating. Ayan. So ito i-share ko sa inyo. So una natin gagawin mga lods ay wala naman tayong nakitang sunog So wala tayong nakitang may sunog na component or pumutok na driver. So yan yung driver niya sa high and low. Yung mga nagtatanong kung ano daw value, wait lang, ayan yung value nya, D882 at yung kasunod nyan ay B772. So ayan, ito yung value ng isa. Baka may mga nito kayo na hindi nyo na matrace. So ayan, ayan B772. So wala, hindi naman pumutok tong mga driver na to. So
Ang una-una natin gawin, wala namang sunog. So itong trimmer papalitan natin. Ito yung trim pot, no, or trimmer potentiometer 1K. So subukan natin palitan to ng bagong ano. Pag walang mangyari, itetest natin yung ating motor kung pumupunta ba doon, kung umiikot ba papunta doon sa ating ano, no. Kasi kung mag-adjust yan hanggang dyan lang yan sana dapat, hanggang dyan lang to 20. So kaya ito gagawin natin, palitan muna natin yung 1K. So ito mga lods, at napalitan na natin ng ating trimmer or trim pot. So ito isa-isa natin, no. So para ipakita ko lang sa inyo kung paano yung unang gagawin kapag nagre-repair ng isang EBR at hindi na stable yung output, no. So yan, napalitan na natin. So kapag wala pa lang mangyari, ang next step na gagawin natin, i-check natin yung motor, yung reverse at saka forward niya kung present pa, no. So minsan kasi sa motor din na hindi makaikot ito pabalik pag sira yung reverse or forward. So ito, plug na natin. So naka-on na yung switch natin. Pag walang mangyari, dun punta tayo sa second step. Ayun, walang nangyari. So naka-on na yung quick start natin. So walang nangyari mga lods, ganun pa rin. Hindi tumakbo yung ating voltage arm. So isa-isahin natin. So next na gagawin natin, i-check natin yung kanyang motor. So it means okay lang ito. So tabi natin yan. Then yung motor niya, yung pinaka power supply ng kanyang motor is itong red and white. So tanggalin ko lang, pause ko lang yung video saglit. So ito, tetest natin yung ating motor. Parang bumababa yung natin. Okay, matanggal to. Hindi naman pala siguro. So test natin, kuha tayo ng ating adapter. 12 volts. Ito, 12 volts adapter. So testing natin yung motor nya. Okay lang yan, kahit ibaliktad nyo yung pagka-plug kasi wala naman tong pyesa yung motor nya. So positive muna positive to positive muna. Ayun, umikot. So it means okay yung kanyang motor. Ayun. So it means buo yung kanyang motor. At ibabalik na natin yan. Next step, third step, gagawin natin, palitan natin yung kanyang driver ng kanyang pinaka motor. Balik muna natin to. Para maraming nagtatanong step by step, ito na, gagawin na natin. Kasi kung i-direct ako yan mga lods, ay hindi nyo malalaman kung paano trouble. So yan. So ito, next step, palitan natin yung ating driver transistor. So kita lang ba? So lagyan lang pala tandaan para hindi kayo malito. Kung magpalit naman kayo, huwag nyo isa-isahin, palitan nyo diretso agad. At kung wala pa rin, dito na tayo magde-deep trouble. Magche-check na tayo ng kanyang mga wirings. So kapag makuha dito sa driver lang, ay ayun lang yun din yung papalitan nyo. I-check na yung mga kapag ganun pa rin. Tanggalin ko muna. Pause ko lang yung video para hindi masyado mahaba. So ito na yung pampalit natin. Nick yung kanyang brand. So palitan natin lahat. High and low. So balik na natin. Napalitan na natin. So ito yung natin, walang pala tandaan.
Step by step tayo. Yun. So, testing natin. Plug natin. Kung may mangyayari ba or wala. Ayun. Tingnan yung mga lods. So, gumalaw yung voltage arm natin. So, try natin adjustan. Lagay natin ng tester. Kasi medyo malayo yung ano natin. Gagawin natin 225 yung output nito. Dito tayo sa likod. Maglagay ng tester. So, quick start natin. Wait, nasa 110 pala tayo naka-plug. Sorry. So, yun. Oh, meron na pala. Okay na pala agad. Pero yan na natin. Lipat natin kasi sa solar tayo naka-plug, ano. So yan, gumagalaw na yung kanyang motor. So nasa ano, lumipat na tayo ng ano, wala na sa solar. So ito. Quick start natin ulit, tingnan natin. 232. So baba natin. To 25. Ayun. Perfect. So, ganyan lang mga lods, ano? So, okay na agad. Ayun. Pumupunta siya dito. Naglalak voltage yan siya. Kapag dapat pag i-plug natin, pupunta yan siya doon. Ayun. So, testing natin dito sa ating low voltage. Iyon, no? Okay na. So ayan, kasi sa aircon to gagamitin mga lods, ano. Ginawa nating 225 para hindi malaki yung bagsak kapag nag-on na yung ano. Nag-on yung ating aircon. Kasi pag 220 yan lagay natin, so possible yan na magbe-breakdown yung ano, yung voltahe niya nasa ano 215. So gawin na lang natin 225 para sa surge current, no, yung biglaan. So iyan. Yan lang mga lods, napakasimple. So sana may ano kayo, may natutunan kayo sa video natin, ano. So sana may share ako sa inyo idea. So yan, thank you mga lods, ano. So ano man, pabain pa ba natin to? Balik na natin mga lods. So, balik na natin. So yan, success, repair na naman. At tanggalin natin yung ano natin, baka mabali yung test probe natin. So yun, baka nagustuhan yung video natin mga lods, no? Or may natutunan kayo sa ating video, baka naman isang like dyan, pa-like naman. So ganun lang tayo mag-repair ng EVR mga lods. So maraming nag-PPM sa akin na mga problema nila sa EVR. So pasensya na talaga kayo mga master, mga ano, no, mga sir, mga idol. So ayun, pasensya pa talaga kayo. Ako po yung naghihingi ng ano, pasensya. Kasi hindi po, ang hirap po talaga ituro sa online mga lods, sa pagre-repair. Gusto nila ituturo ko sa ano. Kaso nga lang, sila mismo hindi nila alam paano gamitin yung tester. Kaya yun, mahihirapan tayo dun sa pagturo. Kasi nga yung tuturuan natin ay walang alam sa ano. Pwede na lang siguro yung sa mga ano, may mga experience sa ganito, or yung marunong na gumamit ng tester. Ay basic na lang yung ituturo natin sa online na ganyan, i-tester mo yan dyan. So ang hirap po talaga, pagpasensya nyo na, ang hirap po turo
yung online na repair. So ito, bibigyan ko na lang kayo ng idea na lang talaga. Yun na lang yung talaga yung anuhin nyo. So excuse me, so yun na lang talaga. Pasensya na talaga kayo, no? So kahit alam ng mga master tech natin dyan, hirap ituro sa online yung pagre-repair. Lalo na't walang alam sa tester yung ating customer. So ayan, okay na siya. So ite-testing na lang natin to mamaya in time on delivery. Ite-text natin si customer. So sisingilin ko si dito, si customer ng 800 pesos kasama na yung labor natin, yung talent fee natin at saka yung mga parts. And then may warranty pa naman din to. So in case may problema, pwede lang natin ibalik, libre na, walang bayad. So ayan. So mga 1 month siguro bigyan natin ng warranty na 1 month. So para sure talaga. Quick start natin. So ayan, mataas na yung kanyang voltage arm. Voltage arm, voltage meter. So ayan, goods na to. So ito yung mga common problem, lalo na't yung area nyo ay bumabagsak yung inyong grid or DIO ng hanggang bumabagsak hanggang 140 volts. So masisira po yung EBR nyo. Ito po talaga masisira, itong high and low voltage na transistor. Ayan. So yung kanyang switch okay lang to. Yung kanyang trimmer, iligpit lang natin to. Okay lang yan. So pinang-sample ko lang kanina kung paano yung unang-unang gagawin. So ayan, 225, 115 ata to. Ang ating 110, 112. So okay lang yan. So ito, hindi na natin masyado pabahan yung video natin mga lods. At ako yung nagpapasalamat sa ating mga bagong subscriber at mga suki ko na dyan. Thank you. At ito, magandang buhay sa ating lahat. Thanks for watching mga lods. Bye bye.